Okay, praise the Lord. So palapakan natin ang ating Panginoon. Good morning. Maging nasa online. Tayo po ay nasa 8 to 10 service. So magandang umaga po sa inyo lahat. So the same, the government is still ay patuloy na nagdideklara. Maging sa publicity, nagkaroon ng new announcement. May mga ilang barangay na naka-lockdown. No? Because of many reasons. Alam naman natin na ngayon ay mayroong pandemic. But, ang salita ng Diyos ay hindi mapipigilan. Amen? Kaya maging tayo ay nakikinig sa cellphone kasi meron po tayo mga community na naglalagay ng loudspeaker dun sa kanilang terrace at yung buong compound na pamilya nila ay nanunood at nakikinig. So, ang ating mga community churches na nakapalibot. So, good morning to everyone. At let us enjoy the presence of God. And let us pray na talaga mag-open na ang lahat. Amen? So, good morning sa inyo. Maging nasa ibang mga bansa na nasa online din. Meron po tayong mga kapatiran na naka-online sa Bermuda, Singapore, Canada, na talagang truly sila po ay nagpapasalamat sapagkat may nagchat-chat sa akin, sabi niya, Bishop, ang aming Sunday's worship ay nasa online. Kasi maging sila ay pinagbawalan ng mga employer na lumabas ng bahay. No? May oras lang ang kanilang paglabas, kaya Sunday ay talaga hindi sila makalabas. Pero tayo nagpapasalamat sa Panginoon, yung iba ay sa replay nanonood, yung iba na may spotty, meron po tayo sa audio, at meron din po tayo sa YouTube. So, ginagawa po na lahat ang media team. So, palapakan natin ang Panginoon sa media team na nasa likod. Thank you for the effort. At tayo naniniwala in the last day, yung sinasabi ng Bible na magkakaroon ng tinatawag na pagtunog ng isang pakakak bago dumating ang Panginoon. And I believe it is not ordinary pakakak. It is a symbol and it is the power of the Word of God to preach. Amen. Ito ay sound of His voice na nagbibigay na tinatawag na nababala at mensahe sa huling panahon. Amen. Kaya let us always be alert at tayo ngayon ay mag-ingat din. So this morning, ako po magtuturo ng first service at mamaya ang aking sweetheart, ang ating pastora. Praise God. Sa yung 10:30 to 12:30. But today, let us open our Bible in the book of Psalm chapter 91, verse 1 and 2. Alam nyo, itong message na ito ay ginamit ko bilang Word of God. Nung yung company nila, Pastor Tim, ay nag-invite na ipag-pray ang kanilang company. No ko umuwi ay akin pong patuloy na binasa at patuloy na mineditate ang word na ito. At ito ay awit ng isang hari. King David said, King David song to the Lord and a declaration of his faith to God. Napakahalaga, no? Kaya ang sabi dito, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadows of Almighty. Sabi nga po natin, resting. Sabi natin, rest. Ang lahat ay napapagod na. Amen? Everybody, tayo napapagod. Amen? Kahit kayo naghihintay ng tao, napapagod ka sa katayo. Hindi mo malaman ang mangyari at susunod. Everybody, worldwide, globally, ang lahat ng tao ngayon ay mayroong pagkabalisa at pagkapagod. No? At minsan yung iba'y dinadaan sa tulog, yung iba'y dinadaan sa food supplement, yung iba'y dinadaan sa pagkukulong sa kwarto. Pero I want to share today, paano natin mararanasan talagang rest from the Lord? Yung totoong kapahingahan na nanggagaling sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest under the shadow of His mighty. Do you believe? Amen? Amen. Si David is a man with a good courage. He is a worshiper at David is also called the king. Bilang hari, talagang overpressure siya.
Amen. Yung barangay captain nga, napipressure na, nagkakaroon siya, nakakaranas ng tinatawag na struggle, ano nga ba tawag, stress, di ba? Barangay captain lang yan. Amen. O isang nanay, isang tatay, lahat tayo meron different na pinanggagalingan na tinatawag na kapaguran. Kaya si David, grabe lang. Ito ay isang talagang hari na punong-puno ng presensya ng Panginoon. Doon niya natakbuhan ang kapahingahan. Kaya si David, ang sabi niya, mas pipiliin ko ang isang araw kaysa sa libu-libong oras na hindi ko siya kasama. No? Ang sabi niya, talagang, Lord, ikaw na. Pipiliin ko na mag-dwell sa iyo. Kaya ngayong umaga, I want to share to you about the shelter of the Most High. The shelter. Sabi nga po natin, kanlungan. Shelter. Kaya doon sa shelter, meron po tinatawag na rest. Rest. Tulad dito, tayo po'y nasa loob ng ating building. Ano man ang nangyayari sa labas, no worries. Why? Because we are here. Amen. We are covered ng shelter na ito, ng building na ito. In other words, we are protected. We are protected. Amen. Yung payong is also a shelter sa rainfall. Pag meron pong bumabaksak na ulan, ang iisipin mo kagad ay kapote, payong. Bakit? Sapagkat iiwas ka sa pagkabasa. Kung ikaw naman ay nag-iintay ng bus, pipili ka ng shade at part of your shelter. Kahit kayo nag-aabang, meron man lang ikaw kakanlungan. Amen. Napakahalaga niyan. Kaya dito sa mga talatang ito, ang objectives ng teaching ko ito, I want to share to you today, ay upang malaman natin kung saan tayo tatakbo agad. Di ba? Di ba? Naalala ko minsan, ako'y naglalakad, biglaan na lang nakita ko, pumapatang ang ulan. No? Hindi na ko naman sasabi, okay, I enjoy the rain. No. Hanapin ko, naku, sa kaya dito pwede sumilong. No? Kagad, meron kasi silungan, di ba? Amen. At kahit puno na saging, sisilong kayo, di ba? Sa mga bukid. Amen, gagawin silong. O di ba naman nakita ko ay dahon ng gabi, no, pag umuulan. So, instinct sa buhay ng bawat isa na pag mayroong tinatawag na ulan, init o anumang sitwasyon, naghahanap ka ng kanlungan. Kaya dito, ito yung objective ko ng teaching na ito, na maunawaan natin ang kahalagahan ng kanlungan. Ang una ay ang Diyos. Okay, let us read again. Verse 1, ating pong itutuloy ngayon hanggang verse 5. Ang sabi ng Bible, who dwells in the shelter of the Most High will rest under the shadows of His mighty. I will say to the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him I trust. Surely He will save you from the polar snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feather, and under His wings you will find refuge, and His faithfulness will be your shield and rampart. Kaya dito, in last verse, sa verse 5, you will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day. Sabihin natin, ang proteksyon ng Diyos ay day and night. Amen? So, ibig sabihin, 24/7. Tayo ay secure. Ito ay winika ni David na napakahalaga. Kung ating word for word analysis ang mga talatang ito ay nagkukonclude sa isang salita. He is my refuge. No, siya yung ating kanlungan. Napakahalaga. Kaya dito makikita natin, meron pong napakahalaga tinuturo dito ang Diyos about the protection of God to be our shelter. Yung tinatawag na God's contribution of protection, and the second one is the human contribution of God's protection. Handa tayong ingatan ng Diyos, right? Amen? Church, nakikinig po tayo. Handa tayong proteksyonan ng Diyos. Pero ang kailangan, tulungan mo din ang sarili mo, gumawa ka ng dapat mong gawin para ikaw naman ay ingatan ng Panginoon. Binigyan tayo ng wisdom, binigyan tayo ng kakayanan. Kaya it is very basic, but I want to draw sa bagamat basic, ito yung
napakahalaga, essential. No? Essential. Okay. Verse 2. Tignan natin ang verse 2. Sabi nga natin, Most High. Ang sabi ng verse 2, I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. Sabi nga natin, my God. Everybody say, my God, in whom I trust. Kailangan ang pagtitiwala mo. Hindi ka lalapit sa hindi mo kayang pagkatiwalaan. Kakalung ka ba sa bagyo sa isang shelter na kawayan? Di ba? Tinuturuan nga tayo ng ilang mga wisdom pag may bagyo, pag may lindol, at ikay nasa loob ng building, magtatago ka sa lamesa o doon sa mga bahaging very strong and stable. Di ba? Amen. Na kaya mong pagtiwalaan, ay pwede na ito. Kaya number 1, doon sa tinatawag na shelter, you need to put your trust and pray. Sabi natin, prayer. Basic. Pero minsan ito ang nakakalimutan ng bawat mananampalataya to pray. Because when you pray, God move. You do not pray, you move. Kaya minsan tayo napapagod, tayo nagtatrabaho na hindi tayo humihingi ng tulong sa Diyos. So we need to pray. Prayer is acknowledging the one who is mighty to help you. Prayer is also connection to God and always consulting Him. Kaya sabi ng Bible, you need trust God. In the book of Proverbs, do not lean on your own understanding. You need to trust God and pray. Amen. Kaya kahit si David ay worshiper, kahit si David ay nasa kanya na lahat. Imagine, doon pa lamang nung si David ay inatasan ng Panginoon na siya magbubuo. Kasi sabi ng Diyos kay David, madugo ang kamay mo. Ang maggagawa ng templo ay yung anak, Solomon. Alam naman natin ang story niyo. Pero David will lay down the foundation before the kingdom building. Siya yung nagbigay ng pundasyon. Inapakan ni Solomon. Inapakan kung paanong yun ang pundasyon, tinuntungan upang marating nila ang napakagandang lugar na ipinangako ng Panginoon. The shelter of God. Kaya si David always say, He is my refuge, on whom I will trust. On whom? In whom? Siya yung lamang pagtitiwalaan. Kaya, God's contribution to be our shelter of protection wherever we are, saan man tayo pumunta 24 hours, pray. Naalala ko po nung ang church ay nagkaroon ng unang service. Ito ay Pierre Kakaragkara. Ako ay may pinuntahan. May kinasal ako. Ang kwento pa nga doon ayaw akong papasukin ng gwardiya sa resort. Dahil ang dala ko ay tama raw na ang pinto ay hindi disuse. Yung stainless na iginagan mo sa loob. Ay tinignan ko yung kasalan, ang mga napasok, pajero, kotse, yung gwardiya, sumasaludo. Pagdating sa akin, Sir, doon kayo sa labas, hindi kayo pwede dito. Doon po, ang gaganda ng kotse Ay di sabi ko, sige, mamaya tinawag ko gwardiya. Bro, hindi mo ko papapasukin. Ay kasi po, mga bisita lang. Ay ako yung magkakasal, hindi matutuloy yan. So makikita natin. Pero ang kwento, yung pag-uwi ko, yung palang sasakyan, natanggal yung arms nung nagkahawak doon sa gulong para lumiko. Cracker arms ba tawag doon? No? Ay pataas ang balay hangin. So ako naman, pray. Siyempre, bago ka sumakay sa sakyan, Lord, pray. Dumarating ako sa church doon sa may Culago. Nakita nung leader, laglag.
Sabi, buti hindi ka na nabangga. Delikado yan. So alam ng Diyos, di ba? Amen. Alam niya ang mangyayari. Kasi hindi natin kontrolado lahat ng bagay. Do you believe that? Hindi natin kontrol. Oras, panahon, sitwasyon, hindi. Lalakad ka, may pupunta, hindi mo kontrol. Pero, there is, amen, God. The Most High God who control every situation. So what you need? To trust and pray. Lord, ikaw na bahala. Kasi minsan, inihuhuli natin ng Diyos. Ginagawa natin bumbero. Kung kailan may sunog, wow, 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 wow. O, di ba? Parang doktor, yung ang nangyari sa akin. Kung kailan may sakit, saka ako tinawag ng doktor. O, di ba? Kailangan ang gawin natin, everything we do it first. Consult God. Pray. Amen? Amen. Kaya protection. Shelter kasi, prayer is our shelter. Under the shadows of His mighty. Susundan ka. Amen? When you pray, susundan ka ng kanyang shadow. Yung kanyang wings, yung feather. Ang sabi ni David, feather, like a wings, like a feather. He is my refuge and covering. Yan. Saan man siya naroon? Kaya makita natin, David experience 10,000 of 10,000. Amen? Napapatay niya sa labanan. Amen. Because why? Because God. Because God. Kaya, God's contribution, if we need it, you pray. You pray and trust. Amen? Buksan natin Bible sa Matthew 16:19. Sa Matthew 16:19, it is very basic again. Ibinigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. O sino dito may hawak ng susi? Di ba may mga susi tayo? Amen? Ba't sinabi sa langit? Alam natin, all about divine is from God. All about blessing and everything comes from the Lord. Binubuksan ito. At yung susing iyon, isa doon ay ang tinatawag na panalangin. And, ang sabi dito, ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. So, ang ibig sabihin, ang prayer ay nagbabawal at nagpapahintulot. Your authority. Amen? Paalis ka pa lamang, Lord, aking pinagbabawal anuman sakuna sa aming daraanan. Ipinagbabawal ko, Panginoon. Sa aking pupuntahan, ipinagbabawal ko. At ngayon naman, pinapahintulutan ko. Amen? Kaya pray. Kaya naalala ko yung isang attendance natin, siya po ay chief cook ng isang barko. Minsan, pag yun ay nagbabakasyon, mag-rest lang ng 3 days sa bahay, una kagad pupunta yun sa bahay pag hindi Sunday darating. Nagsisharing kami, tapos the following Sunday, dumadalo. Minsan ito sabi niya, Zap, nagka-problema ako dun sa barko. Yung kapitan. Kasi, siyempre, siya yung chief cook, dapat magkasundo ang kapitan at saka chief cook. So, nung kinukwento niya, sabi ko, ito, kailan ang balik mo? Mag-rest lang ako ng, siguro 2 months, depende pag ako tinawagan agad. At mahigit lang 1 buwan, biglang tumawag na kaagad. O, prepare yourself, go to the office, magkaroon ng physical check, then so and so. Siyempre, pumunta sa bahay uli. Kasi yun ay dadating, aalis, nagpapapray. Kung ako'y wala, pipilitin nun kahit sa cellphone. Hello? Kuya, dumaan po ako kakanina sa inyo, wala kayo, naandun ko na kayo. Baka pwede niyo ako ipag-pray. Yun lagi, yun lang ginagawa ugali nun. Kahit yung mga anak niya, pag ganito, pray. O sige, pag-pray kita. O ganito gawin mo. Sabi niya, yung sasakay yung barko, yung uli. Sigurado ko, yung kapitan yung uli. O ganito gawin mo. Pagsakay mo doon sa barko, yung unang andam yun ng hagdanan, declare it. Ipahintulot mo't ipagbawal. Ano gusto mo yung manalangin?
Pagbawal mo. Okay, pagbawal ko, mainitin ang ulo. Ganyan, lahat pinagbawal. Ganyan. O kalagaan mo, Lord, pinapahintulutan ko. Ang magandang relasyon, magandang communication namin, may kapayapaan, lahat. Nagulat siya nung night pag-alis ng barko. Welcome aboard. Siyempre, welcome na kapitan, di ba? I-welcome siya, nakangiti sa kanya. Sabi, we meet again, sabi daw ng kapitan. Inakap siya. Huwag mo na intindihin yung nakaraan. Let us start. Nagulat siya. Yes, sir. Smooth sailing ang nangyari. Why? Kasi nakikialam ang Diyos. Pag ikay nag-pray at pinag-pray mo isang bagay, makikialam sa iyo ang Diyos. Bakit? Pinagkatiwala mo sa Kanya eh. Di ba? Yung aso mo nga inaalaga, lagay mo sa pintuan eh, may pakialam bantay yung bahay mo eh. Are you with me? Yung kapitbahay na kahit hindi mo kauna-una, o kapitbahay, bahala ka na dito. Baka pag may tao, sabihin mo, naandun ako. So, yun minsan na nalilimutan, to experience rest, come to the refuge of our life through prayer and putting trust unto Him. Everything changes. Amen? Magbabago lahat. Bakit? Yung susi nasa iyo eh. Yung susi. Ang ibig sabihin, ibinigay sa iyo at sa akin nyo. Hindi ibinigay kay Satanas. Hindi ibinigay. At alam naman natin, in John chapter 10, verse 10a, ang magnanakaw na Satanas ay pumunta upang magnakaw, sumira. Pero naparito ang Panginoon Jesucristo upang magbigay ng buhay, naganap, at kasiyasya. Amen. So, ngitiin mo katabi mo, kasiyasya ang buhay. Amen. Gusto nyo ba ng kasiyasya? Kasi, dalawang word yun eh. Kasiyasya, kasyang-kasya. O, di ba? Amen. Ang mararanasan ay kasiyasya, hindi kasyang-kasya. Ang tawag ko doon ay chicken dinner living. Isang kahig, isang tuka. Pero yung kasiyasya, isang kahig mo, isang taon mong tutukain. Because under the shelter of His mighty, you will find rest. May tatlong kapaguran ng tao bago ako tumungo doon sa ikalawa. Ang unang-unang kapaguran ng tao ay physically. Lahat tayo ay subjected, manghina, magkasakit. Dahil nakakaedad at tumatanda. Pero God is our healer. Amen? May doktor ako. 2 doktor ko. Pero sa tuwing iinumin ko yung gamot na ibinigay ng doktor, nakikita ng misis ko, Lord, naniniwala ako sa iyo, sa doktor. Gamitin mo ang gamot na ito para tunawin, iayos ang aking mga organ sa loob. Ipinagpipray ko pa rin yun. Pinagpipray ko. At purihin ang Panginoon, mula 5 gamot, ngayon ay 3 na lang sa umaga, 2 sa gabi. Amen. Physically, diyan tayo napapagod. Another one, napapagod ang tao ay financially. Napapagod tayo dyan, normal naman yan. Amen? Lahat nararanasan niya, lalo ngayon, pandemic. Pero ang Diyos nagturo ng shelter. You need to seek first the kingdom of God and all those things shall be added unto you. Hindi naman ang shelter ng Panginoon. You need to seek. You need to pray, asking God. Asking God. Amen? Seeking God. Knocking the very blessing of God. Kakatuka. Amen. When we ask God, you need to ask Him specifically. Asking. And when you seeking God, you seek God earnestly. And when you knock God, knocking consistently. Huwag kang hihinto. Tao po, Lord, please. Hindi ka consistent ka, hindi ka papagod. Lord,
sabihin ng makulit ka, kulitin mo ang Panginoon, Lord. Amen? Nakita yung kwento ng babaeng, yung anak ay hinihingi ng hustisya, pabalik-balik, consistent. Ang sabi ng huwes ay, wala akong kilalang Diyos na katulad ng kinikilala mo. Pero binabagabag mo ako, halos araw-araw, arito ka. So ano nangyari? Ibinigay yung hustisya. Ang Diyos hindi marunong magalit. Sa sino mang lumalapit, earnestly, seeking Him, and asking help. Ang Diyos hindi berdugo, naduguan ka na bago ka bigyan ng ayuda. Amen. Bagamat ang gobyerno may listahan, minsan nawawala pa pangalan mo. Pero sa Diyos, uunahin ka pag inuna mo ang Diyos. Amen? We need to put God first. The second, napapagod ang tao. The first one is physical. The second one is material or financial. And the most very important na ang tao ay napapagod from the spiritual life. Spirit. Ano yun? Sino na ba ang dapat kong pakinggan? Napakarami ng relihiyon. Sa online, napakarami ng online. Iba't ibang religious group, meron ng online ngayon to share the great story, the help. But listen to this. Kailangan natin spiritually si Jesus Christ. He is the mediator between God and men. In John 14:6, He is the way, the truth, and the life. No one's coming to the Father except through Him. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus. At walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoon. Acts chapter 4, verse 11 and 12. Kaya napakahalaga ang manalangin. Kaya ano ang sabi dito sa John 14:13, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo, anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified the Son. Kasi ginagawang issue, hindi Ama lang, Ama, our Father, He is Abba Father. Yes, it is given address to the Father, but do not neglect what God said. This is my beloved Son, whom I please. Listen to Him. In the book of Matthew, chapter 17. Kaya na andon when we pray. Malino na sinabi dito, when you pray, in chapter 14, verse 13 again. Ang sabi dito, you may ask, and I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified, His Son. Alam niyo, sa Bible, meron tinatawag na komentary. Pero ito, hindi na kailangan ng komentary. Bakit? Self-explanatory verses. Inihahayag ng talata na siya na yun. Hindi mo na kailangan itong i-exegete. Hindi mo na kailangan itong i-comment. Kundi basahin mo lamang, self-explanatory, nangungusap, who is Jesus Christ? I will do whatever you ask in my name. Kaya the shelter of protection, the shelter of rest comes from Jesus. Amen? Jesus Christ. Huwag natin iisang tabi because Jesus Christ is the object of our faith. The basis of our faith is the Bible. The basis, yung basihan ng ating pananampalataya, kailangan Bible said. But the object of our faith when we pray, the Lord Jesus Christ, His name above every name. In Philippians chapter 2, that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. So always acknowledge. Kaya when we use the name of Jesus, the devils run. You, in the name of Jesus, get out in Jesus' name. Amen? Only the name of Jesus can cast out the enemy. Kaya makita natin story ng mga disipulo.
Nung binigyan ng Great Commission ng ating Panginoon sa Kristo, sabi ng mga disipulo, Lord, even the demons ay nagraran. Yes. Kasi yung ruling authority and divine authority given to Jesus Christ, the Son of the living God. Siya yun. Okay, let us pray and trust. Pray, pray, pray. And the last one is preparation. Sabi nga natin, preparation is a foundation. You need to lay down your foundation. You need to prepare yourself. Kailangan mo ihanda. Alam niyo, ang bawat lingkod ng Panginoon ay marami paghahandang ginawa. At marami silang naranasan na ang Diyos lamang kanilang tanggulan, shelter. Amen? First example is Moses. Let us follow the story of Moses. Preparation is man's contribution to experience rest and protection. Inihahanda nila. At ang Diyos, inihanda sila. Si Moses, inihanda ng Diyos to govern Egypt. Moses. Amen. Kaya makita natin, nung si Moses ang humawak ng gobyerno noon, naranasan ang shadows of God's mighty. Pero hindi yon siya. Kailangan mo i-rescue ang iyong sariling bayan. Kaya kailangan makita natin, sa preparation, we need to put your faith on God. He chose to obey Moses. Hope is another one. Si Hope naranasan ng diskaril ng kanyang family. Lost everything. Diba? But under the shadows of God's mighty, God restore hope multiply. Kaya naniniwala kayo, i-restore tayo ng Panginoon. Lahat ng nawala, ibabalik ng Diyos. Because He is our shelter, the shadow of His mighty. You will find rest. Hindi ka mapapag. Nag-undergo ako na kulang-kulang 2 buwan medication. Hindi biro po yung pera. Pero God's intervention, refuge, is always there. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Amen? Kaya inihahanda tayo ng Diyos. Inaalaw ng Panginoon to prepare everyone na makita natin. Like Hope, he lost, and the family of lost, yung mga alaga niya, yung rancho niya, yung mga alaga niyang hayop, sukdo lang sabi nung, nilayuan siya ng mga kaibigan niya di ba? If you revisit the history of Hope, yung malalapit na kanyang kaibigan, nasa kanya noon. Kaya inire-reveal din ng Diyos ang tunay mong kaibigan, di ba? Amen po ba? Sa oras na meron ka, ang dami diyan. Pero pag ala na, nakatingin na lang. Pero ang Diyos, hindi ka iiwanan. Hindi ka iiwanan. Katulad ni Hope, nagkaroon ng rejection, nagkaroon lahat. Discrimination. Kung talaga may Diyos ka, ayan, tinan mo, sugat-sugat ang katawan mo. Pero never nakasala si Hope. Kaya ang sabi niya sa asawa niya, sa pagpapala mo lang ba, pupurihin ng Diyos? Amen? Kasi minsan, totoo lang talaga, minsan nangyayari, pag punubulsa mo, may ATM ka, mayroon kang bigas, para bang easy sa'yo sa pag-worship eh. Pero lumalabas ang tunay na pagsunod kung ikay walang-wala na magtitiwala ka sa Diyos na magliligtas sa iyo bilang kalungan mo. Amen? Masarap magpuri pag nalulungkot ka dahil ang lalabas ay tunay na ligaya sa pagsamba. Kaya He is our refuge. You will find rest under the shadow of His mighty. Kaya you need, napakahalaga no mga kapatid. And let us recall the 3 Hebrew boys.
Shadrach, Meshach, at Abednego in the book of Daniel, chapter 3. The three Hebrew boys experienced the shadows of God's mighty and protection. Nung hindi sila sumamba sa ipinagawang rebulto ni Haring Nebuchadnezzar. Never. Sabi ng mga tao, meron po hindi po yumuko doon sa batas sa sinabi mo. Di ba sabi mo, ihuhulog mo sa pugon. Hulihin si Shadrach, Meshach at Abednego. At ang sabi ni Haring Nebuchadnezzar, okay, in the second time, patutunugin ko ang trompa pag ikay hindi kayo lumuhod. Ihuhulog kayo sa apoy. Hindi natin ang tatlo. Amen? Amen. Ang ganda ng conversation ng Diyos at sila. Ang ganda ng prayer ng tatlo. Haring Nebuchadnezzar, hindi man kami tulungan ng aming Diyos, hindi pa rin kami lulod sa pinagawa mong rebulto. Tumindi ang galit ng Nebuchadnezzar. Pinainit ang pugon sa 7 ulit at inihagis ang 3 Hebrew boys. What happened? The shadows of God's mighty and the presence of God is with them. Sinilip yung 3. Mahal na hari, di ba 3 yung ating inihagis? At 4 sila. Nagsasayaw-sayaw pa. Amen. Ni amoy buhok na nasunog, walang naitas. Dahil the shadows of God's mighty is with them. You will find rest. Kaya ano nangyari? Pinalabas si Shadrach, Meshach at Abednego. Nabaliktad. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, ngayon din, ang lahat ay tinatawagan ko na sasamba sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Naniniwala kayo na ang inyong mga testimony ay nag-aanyaya sa kaligtasan ng iba? Ang sasabihin nila, biro mo yan. Amen. Halos hubara na. Halos mawala na. Pero hindi sila tumitigil paglilingkod. When God saw it, kung paano ni-restore si Job, He is God. My God is the same. Amen? But we need to prepare ourselves. Alam natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Napakahalaga. Si Noah and his families naranasan ang shelter of the Most High God. Kung at the story, alam naman natin na ginunaw ng Diyos ang mundo. But the family of Noah rescued by God. Listen to this online. Ang inyong pamilya i-rescue ng Panginoon. Our families protected, secured by the Lord against pandemic and COVID-19. Amen. Kaya pamilya ay nagtutulong-tulong to rescue. May mga bagay na mangyayari. And the last one, we'll go to God's provision of God's protection. Sabihin natin God's provision. Ang unang-unang provision dito ng Panginoon, God will satisfy us. Sabihin natin, safety and satisfying life. He will satisfy. Ano ba ang sasabihin natin safety and satisfy? Alam nyo, ito na-discover ko. Pag sinabing satisfy, lahat ng blessing meron ka. Ano to? You are satisfied because you are blessed physically,
emotionally, socially, physically, financially, and the last one, most important, is spiritually. Marami kasi kung bakit tinawag ko po itong the fivefold of God's provision. Kasi hindi porke naman ikaw ay mayamang-mayaman, you are blessed. Kung spiritually disabled ka na. Di ba? Kaya yung satisfied life, when you look your physical, oh wow, Lord, thank you. When God looking you at social, wala kang kagalit. Di ba? Amen? Hello? Wala kang kagalit. Hey, hello? Hi, hello? Kasi marami nga mayayaman, kagalit naman ang kapitbahay. Nakuha niyo po ba? So, hindi rin kompleto, hindi siya satisfied. Amen. Kaya kada maglalakad, paglabas, marami nang hinwa. Di ba? Amen. Kasi isang bahagi lang. Kaya bilang church or Christian, you need to be aware. Yung fivefold, satisfying life is, you are blessed physically, socially. Oh, amen? Amen po ba? Emotionally, nakakatulog ka. Amen? Hello? And materially, kailangan din natin yan. And the last one, most important, is spiritual. Kaya yung provision na binibigay sa atin, at yun ang naranasan ni David, naranasan ni Job. Kaya ang Diyos, yung measurement of blessing and provision, hindi sa Kanya nanggagaling ang sukat. Nasa iyo, nasa akin. Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan. Amen? Because the best accountant, hindi si Sir James, bagamat pasadong accountant ang ating song leader. God Himself accounting us. Ia-account niya. Amen? You are asking to God, Lord, more. Anak, kamusta yung 10 piso? Are you listening, church? You ask more, but what happened to the small? Amen. If you ask more to God and you are good steward from the small, God will give you more and more. Higit sa pangailangan mo, sabi nga, exceedingly. That is a satisfying life. That's God's provision. Kahit nasa gitna tayo ng pandemic, you will experience plenty. Hindi ka magkukulang. Pandemic, magpapatayo ng church tayo, may groundbreaking tayo sa July 3. O Los Baños, pwede kayo sumama doon. July 3 p.m. Per Sunday yun. So, napakabuti ng Diyos. Dito mo, di ba? Amen. Nung ipinos ko, bigla may nag-comment ha? Sabi ko, alam niyo, ang gravity ng Diyos, nire-reverse mo. Amen? Nire-reverse mo. Lord, in Jesus' name. Kasi we are called also kay eagle, agila. Kailan ba tumataas ang lakas ng agila? Di sinasalubong ang bagyo. Amen? Ang agila at aeroplano, magkaiba. Ang aeroplano, sa pag-take off niyan, 2 makina, pero hahanapin niyan ang daan ng hangin. Kaya babaliktad yan. Kaya kita nyo, isang lugar ang take off ng aeroplano, mamaya iikot. Di ba? Pero ang agila, kung saan ang hataw ng hangin, haharapin niya. Amen. Sabihin mo sa tabi mo, agila ka. Lilipat kang muli. Amen. Alapakan natin ang ating Panginoon. God satisfy us. In the midst of pandemic, God's provision is there. And the last one, provision of God, His promises now and the future is secure. God, Jesus, the same yesterday,
today, and forever. He is your yesterday. Yes. Medyo na-discourage yung yesterday. But do not look from yesterday. Look what is going today and tomorrow. Na-bless nga po ako nung ako'y mahilig makinig at manood ng video ni Benny Hinn. Na-bless ako eh. Sa isang preaching niya sa Oklahoma Crusade. Ay, grabe. Napuspos ako doon kahit video lang. Ang sabi niya very bold, if the enemy reminding you about your past, tell the enemy about your future. The best and shining future is going to happen. Kasi deceiver ang kaaway. Naninisi lagi yan. Pero remember this, as you acknowledge, He is the shelter. Pumasok ka lang doon, at ang sasabihin niya ay, anak, sagot kita. Amen po ba? Amen? Entering to my territory is safety. Kaya let us dwell in the shelter of the Lord Almighty. Pag may bagyo, buka ka ikaw doon sa shelter. Oh Lord! Lord! Amen! Amen po ba? Hello? Lord! Sabihin na Lord, welcome aboard. You are safety here. Amen? Kaya sabi nga ni Sharon sa Super Pere, sakay na. Amen? Kasi endorse si Sharon na Super Pere panahon yun. Nagmi-mission ako noon eh. Kaya Sharon, pangalan ng barko na Super Pere, Sharon Suit 1, Sharon Suit 2. Laki-laki ng picture, nakagano. Come aboard. Pero nung marami ng online at promo aeroplano, hindi na ako sumakay, puro aeroplano na. I'm going to Palawan, I'm going to Mindanao, Visaya. Amen? And still now, we will experience the rest. Amen? And I declare, God's restoration of rest will come to everyone. Under the shadow of God's mighty, we will find rest. Type ito ngayon. Anak, pakipost yung 2 verses. Yung 5 verses ng chapter 91. We will quote it personally. Alam niyo, mahilig po akong mag-quote. Gusto ko, ikaw. Psalm chapter 9, sorry. Chapter 91. Kasi, ang Word of God is a powerful. Ang sabi ng Isaiah 55 verse 11, it will not return to me void. I will accomplish what I desire. So we need to quote the verses and claim it. Lord, I claim. So, habang babasahin natin to, do it. Amen? Amen po ba? Consistently, do it natin to. Kung meron tayong gigil, dito natin igigil. Amen? Amen po ba? Na Lord, inaakit ko ang word na ito. Inaakit ko sa panahon ito. Amen. Powerfully. Okay. Basahin natin. Sabay-sabay, ha? Okay, let us read. Verse 1. Whoever dwells in the shelter of the Most High, rest under the shadows. Amen, Lord. Sabi nga natin, Amen, Lord, do it to me. Amen, Lord, do it to me. Yung nasa online, sabihin natin, Amen, Lord, do it to me. Okay, let us go to verse 2. I will say of the Lord, He is my refuge. Ilakas natin, ha? Again. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God in whom I trust. Sabihin natin, do it to me, Lord. Again, sabihin natin, do it to me, Lord. Okay, let us read verse 3. Anong sabi ng verse 3? Surely, He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Alam nyo, makinig kayo lahat na nasa online dito.
kinakansila ko sa pangalan ng Panginoong Yesus, anumang peste, anumang pagkalugi, anumang bankruptcy, in the name of Jesus Christ, you now cast out in the name of Jesus. No more longer. Hindi ka na babalik. At we cast you out in Jesus' name. Okay, let us go to verse 4. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Sabihin natin, Lord, I claim and I do it to me. And last verse 5. You will not fear the terror of night, nor the arrows of light by day. Okay, another. Kaduksong. May kaduksong? Alam nyo, sa buhay ng bawat isa, when we read the Bible, sabihin nyo lagi, Lord, do it to me. When you are reading the Bible, read it personally and claim it. Hindi yung katulad ng dyaryo, ng comics, ng Facebook. Remember this, when you read the Bible, you talk to God. Because the Bible in the book of John chapter 1, God, the Word is God, and the Word was God. So when you read the Bible, wow, Lord, thank you. Alam nyo, nung minsan naranasan namin, we go to China, ang hirap yung Bible bago kami pumasok ng China. Maniwala kayo, Tagalog, hindi English, kasi may Chino nakakaintindi ng English. Pinilas namin, inilalagay sa mga bulsa ng pantalon, nakamaleta. Pagpunta namin doon sa isang lugar, bubuksan yun. Pag nakakita na isang page yung isa, ang hinahalikan. Ganun sila. Amen po ba? Let us level ourselves to declare and to read the Bible. The Bible is also our refuge in times of trouble, in times of pestilences. Amen? Early in the morning, read the Bible. Kami ni Mrs., maaga-magising niya. Binubuksan ko na yung aking cellphone. I go to Bible. Merong dramatized Bible. Laban na kay the Lord. Kinukutan Psalm 91. Kinukutan Psalm 100. Amen? Nagpapakabusog ka, ini-inhale mo in your spirit the promises of God. Oh, Lord, thank you. Thank you. Amen? Kaya lalabas ka. Alam ko yung healing na nangyari sa akin, first, thank you sa Diyos sa mga gamot. Pero hindi ako nag-rely masyado doon. I sold myself to the Word of God. I read it. Pinakikinggan ko, Lord. Amen. Amen. And we will find refuge and rest. Amen? Shall we pray today? Sumabay po ang lahat sa maikling panalangin. Panginoong Jesus, salamat. Pinaalalahanan mo ko na ikaw lamang ang kanlungan ko. You are the shelter. We will find rest in you. You are my refuge, and I will experience rest. Once again, Lord, I open my heart. Sorry, Lord, sa lahat na nakalipas. And thank you today. Kinikilala kita, Lord, na aking Lord, Savior of my lives, my refuge, my strength, my shelter, my God. Sinusuko ko lahat sa iyo, Panginoon. Wala na po akong tinitira sa aking sarili. Sa iyo na pa ako nagtitiwala. Salamat dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. One victory song.